energy nila. Di pa tayo nagsisimula, parang ready na makipag-debate ang ating mga estudyante. Pero hindi magpapahuli ang audience natin ngayon because yung mga nag-cheer kanina ay from Batangas State University! Sila lang naman yung tinaguriang Philippines National Engineering University. Diba? Yes, Slay! excuse me. Slay! Ayan. Panis. Okay. Diba? And of course, syempre, hindi lang sa sigawan ng mga Batanggenyo yung titignan natin mamaya. Correct. And of course, very special din yung episode natin ngayon dahil ito ang unang episode para sa 11th year anniversary ng Schoolmates! Piruin mo yun, 11 years na tayo. Yes, grabe. Isang dekada na po tayong nakikilahok. Ayan. At dahil bagong chapter ito para sa mga schoolmates natin, may isa kaming handog para sa inyo. Dahil ngayon, ito lang naman, soft launch. Soft launch ika nga daw nila. Officially ninyo mapapakinggan ang bagong schoolmates theme song. At ito ay ang Tinig Kabataan Music produced by Isabella Edel Mendez and performed by Darl Alba. Panoorin po natin ito. Oras na para magkaisa. Boses mo ay mahalaga. Kabataan tayo na. May pakialam ka. Sa langit siya. Ihayag sa mundo. May pakialam ka. Oras na para magkaisa. Boses mo ay mahalaga. Kabataan tayo na. May pakialam ka. Grabe yun! Bini baka mo! Bini ang energy na Kumbaga, ating bagong Bini team. Schoolmates. Bini Schoolmates Bini ang dating. So, Schoolmates. Bini baka naman, mag-guess namin kayo. Wow! I love the shoutout. Ayan. So, syempre, Schoolmates, sa ating kasalukuyang panahon, magsisimula na ang ating episode ngayon at napapanahon ang ating topic dahil ang salitang aktivista. Ano nga ba ang unang pumapasok sa inyong mga isipan? Ito ba ay a rally, placard, Oplan Stop Operations, ayan. O baka naman mga komentong online na, aktivista ka? Baka NPA ka siguro o namumundok ka. Iyan lamang ang ilan sa mga dahilan kung bakit kontrobersyal ang usapin natin ngayon. At bilang yun nga, tinig kabataan ng ating theme song, iilan lamang sa mga nagsasabi ang pagiging aktivista daw ay nilalagyan agad ng label kahit hindi pa naririnig ang kanilang tinig o hinaing. Yes, pero para naman sa iba, ang aktivismo ay higit pa sa mga placard at protesta. Ito ay paggamit ng boses para ipaglaban ang mga isyu ng lipunan, magpanagot sa mga nasa kapangyarihan at maging bahagi ng pagbabago. Right? At samantala may mga nagsasabi rin naman na hindi lahat ng aktivismo ay purong pagmamahal sa bayan. At may mga nagtatanong nga daw kung ilan nga ba sa mga kilusang ito ng mga aktivista ang nagiging daan para sa mga pampolitikal na interes, ideolohiya o iba pang mga agenda. Kaya ngayong araw, hindi tayo mag-a-assume, hindi tayo maglalagay ng label. At Ayan. higit sa lahat, makikinig tayo sa magkaibang panig. Correct. At kaya naman ang tanong natin ngayong araw ay, Aktivismo. pagmamahal ba sa bayan o may ibang ipinaglalaban? Ayan ang primary tanong natin. So yan ang sasagutin ng ating mga debaters mula sa Batangas State University. Ayan. Ating kilalanin ang mga debaters na naniniwalang ang aktivismo ay isang uri ng pagiging makabayan at mahalaga para sa ating demokrasya. Panoorin po natin sino-sino sila. I'm Aaron Martinez. I'm the team leader of the affirmative side. I'm 21 years old from Batangas City. Noong nalaman ko po yung topic namin, I was very excited because it's a very relevant topic sa bansa natin ngayon. Kasi nga, activism is very prevalent na nakikita natin siya in our everyday lives. And yung nalaman ko yung side ko, in the affirmative side, I was very excited kasi I was very ready to defend my side and very excited din to know na ano yung magiging opinion ng kabilang side. I'm Axel Andicho, 21 years old from Lipa City, Batangas, computer engineering student from the College of Engineering. Ang aming naging preparation po individually po is nag-research po kami ng bukod po sa mga
mga meanings, mga definitions ng activism to properly discuss it with the other team, ay nag-research din po kami ng mga supporting details just like po yung mga batas. As a group po, we made mock debates po na nagsama-sama po kami dito, for example sa library, para mapag-isipan din po namin yung mga possible pong ihatol po sa amin o yung mga argumento ng kabilang team po. I am Carlos Miguel Garcia. I am 19 years old from Batangas City, Batangas. So I wish the best of luck po sa atin pong opposing team, and I'm very hoping po for a very fruitful discussion din po to talk about yung mga topic po na nahilad po sa atin, which is yung patriotism, and para ma-explain din po natin yung kahalagahan po nito at saka yung mga information po regarding dito sa atin pong student body as well as sa atin pong audiences. At ngayon naman, kilalanin natin ang mga debaters na naniniwalang hindi lahat ng aktivismo ay nagmumula sa pagiging makabayan at maaari itong maimpluwensyahan ng mga pampulitikong interes o iba pang agenda. Panoorin natin sila. I'm John Manggit. I'm a 4th year BS Computer Science student. Looking into this topic, of course, very challenging kasi ito ay very relevant into the society, especially sa buhay estudyante na hindi lamang ito, of course, isang social issue na pang ibang tao but para din sa aming mga estudyante. And I'm actually really excited to converse and to have dialogues on this topic. I am Gio Campit. I am currently a third year BS Information Technology from the College of Informatics and Computing Sciences. Inutilize po namin yung internet sa pag-research, sa pagkalap ng mga information na relevant doon sa topic, especially ayaw din natin na makapagsabi tayo ng mga maling information. And for the group preparation naman, we kept the communication open. Kapag may mga available time kami, nag-Google Meet kami. Kapag may available time din kami physically, nag-meet kami somewhere para pag-usapan yung topic itself. My name is Sandro M. Chica and currently third year BSIT student. Let's have a friendly debate and at the same time, magkaroon tayo ng sporty debate na kung saan ay makapag-share tayo ng perspective. At the same time, magkaroon tayo ng learnings all throughout our debate. Schoolmates, sino kaya ang may mas matibay na argumento? Ang mga naniniwalang ang aktivismo ay tunay na pagmamahal sa bayan? O ang mga nagsasabing may iba pa itong ipinaglalaban? Alamin natin yan sa pagbabalik lamang ng Schoolmates!